At nandito na, tayo po'y magsitayo. At sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Amen? In a count of 3, 1, 2, and 3. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Umaupo na po ang lahat. Amen? Sa umagang ito mga mahal kong kapatid, no? Atin pong pag-aralan yung the 7 last words of our Lord and Savior Jesus Christ noong siya ay bayubay sa cross. Amen? Dapat maintindihan natin bakit kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus yung 7 salita na yon na napakahalaga para sa ating mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. Amen? At ang 7 salita ng ating Panginoong Hesus ay meron po yung pagkasunod-sunod. Amen? Una, ito po yung sa Lucas. Amen? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Truly, I say to you today, will be with me in paradise. Women, behold your son, behold your mother. My God, why have you forsaken me? Ang panglima ay thirst. Ang pang-anim, it is finished. Ang ikapito, Father, into your hands I commit my spirit. Now, bakit kailangan natin marinig at kailangan natin maintindihan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus ang 7 napakahalagang salita bago siya namatay at bago siya muling nabuhay. Amen? At ang una ay ang pagpapatawad. Forgiveness. Sabi niya, Ama, hallelujah, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Now, kung atin pong makikita ang buong istorya, ang history ng Bible doon sa Lucas, sa apat na gospel, Mateo, Mark, Luke, and John, kung gaano kahirap ang ginawa ng ating Panginoon Hesus para sa atin. Amen? Imagine, sa kadulod-duluhan ng buhay ng ating Panginoong Hesus, wala siyang ibang inaalala, kundi tayo. Sa kabila ng kanyang mga nararanasan, sa kabila ng sugat at hirap na kanyang dinanas, tayo pa rin ang kanyang inisip. Amen. Amen? Grabe ang hirap ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Pero, nung tiningnan niya ang multitude of people na nakasunod sa Kanya at nanunood sa Kanya, hindi lahat doon ay mananampalataya. Ang iba doon ay mga kalaban ng ating Panginoong Hesus. Pag when we say kalaban, hindi mananampalataya. Pero ano ang sabi ng Panginoon? In general, Father, forgive them, for they do not know what we are doing. Hanggang sa kaduluduluhan, dala pa rin ng ating Panginoong Hesus yung pagpapatawad. Hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Bakit? Dahil hindi natin nauunawaan at naiintindihan kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Amen? Now, nung nangaral ang ating Panginoong Hesus, kung atin pong babasahin ang Bible from Matthew chapter 5 hanggang sa Matthew chapter 10, tinuro ng ating Panginoong Hesus sa chapter 6 kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 9, Ama naming nasa langit, ito po ang the Lord's Prayer. Amen? Usually sa atin, bago natin basahin, usually sa atin, sa ating pananalangin, ano lang ang ating hinihingi sa Diyos? Yung mga kailangan natin, personal. Amen? Hindi natin nababasa o naiintindihan kung ano ang pinakamahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Amen? Meron pong dalawang involved sa prayer ng ating Panginoon. Tayo na nagkasala at yung
Natutukso tayo, ang nagkasala din sa atin. Tayo na magbigay ng pagpapatawad at yung patatawarin natin. Sabi niya, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus na huwag mo kaming hayaang matukso? Sinabi niya ito bago, after na sinabi niya na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dahil alam ko mga mahal kong kapatid, in my experience sa aking buhay, natutukso ang isang tao kapag wala siyang pagpapatawad. Ang tukso kasi, usually naiintindihan natin when we see tukso, it refers to flesh. Amen? Pero tingnan nyo, i-observe nyo yung sarili nyo. Kapag wala tayong pagpapatawad, natatangay tayo. Natutukso tayo, nagkakaroon tayo ng galit. Nagkakaroon tayo ng paninibugo. Nagkakaroon tayo ng inggit. Lahat ng yun, sinabi na sa Ephesians chapter 4, nararanasan ng isang tao kung wala tayong pagpapatawad. Ganun po kahalaga, mga mahal kong kapatid, ang pagpapatawad. Sabi niya, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, mayroong kondisyon ng Panginoon. Ngunit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Amen? Meron po siyang, ang tawag doon, meron siyang pangako sa atin na itong pagpapatawad, hindi po siya, ano tawag doon, yung parang kung kailan ko lang gusto. Kung kailan lang natin gusto. O kung sino lang ang gusto nating bigyan. Tandaan natin mga mahal kong kapatid, ang pagpapatawad, dapat in general po yan natin ibibigay. Amen? Sa lahat po ng mga nagkasala sa atin. Sabi ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Pero kung hindi rin tayo patatawarin ng ating amang nasa langit. Meaning, merong kondisyon ang Panginoon para sa atin, hindi para sa Kanya, para sa atin. Na hanggat hindi tayo marunong magpatawad, kailanman hindi tayo magkakaroon ng kapatawaran galing sa Diyos. Amen? Ganun po kahalaga ang pagpapatawad. Now, ang nangyayari sa atin, bilang isang ordinaryong tao, ito, sa 1 John 1:9. Usually, ito ang ating nasasambit na para bang gusto natin na tayo'y patawarin. Tama? Pag pumupunta tayo sa church, gusto natin, Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Pero ang hindi natin naiintindihan at hindi natin na-apply sa sarili, kung paano din tayo magpapatawad. Sa 1 John 1:9, 8 and 9, it's all about confessing for cleansing. Sabi niya, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen? Ganun po kahalaga ang kasalanan, mga mahal kong kapatid. Ang pagpapatawad, mga mahal kong kapatid. Amen? Sorry. Na kahit na sa kahuli-hulihan ng buhay ng ating Panginoong Hesus, gusto niya maintindihan ng bawat mananampalataya kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad, kailanman hindi natin makakamit ang pangako ng ating Panginoon. Amen? When we say pagpapatawad, ano pa ang ibig sabihin? Yung, yes, naalala mo yung ginawa niya sa'yo. Pero, kailanman, wala kang hinanakit o galit sa puso mo para sa Kanya. That is truly forgiveness. Amen? Sabi po ng next coach, sabi po ng Ephesians, ito naman, it's all about forgiving one another. Amen? Kung gaano kahalaga yung pagpapatawad sa bawat isa. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo.
sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, at huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin, ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Amen? Alam nyo, ang pagpapatawad, mga mahal kong kapatid, covered dyan ng, ang hindi pagre-release ng pagpapatawad, I mean, is covered dyan ng pride. Amen? Ang ating Panginoong Hesus, wala po siyang ganon. Amen? Imagine, sa kabila ng dun sa cross na halos lahat ng lakas niya ay inaibuhos niya na, lahat ng dugo niya ay dumanak na, pero tiningnan niya pa yung tao at sinabi, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Ang taong hindi marunong magpatawad sa iba, ano yan, kung sa Bisaya pa, bugal-bugal. No? Tikalon kung sa Ilonggo pa. Amen? Ano guys, iba pang mga lingwahe? Kumbaga, prideful na tao yan. Humble. Amen? Pero, ipinakita ng Diyos ang pagiging pagpapakumbaba niya sa tao. Sa kabila ng pagiging Diyos niya, hindi niya inisip yun, kundi tayo pa rin ang kanyang inisip. Para magkaroon tayo ng pag-asa at magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil kung tutuusin, wala na tayong kapapag-asa. But because of our Lord and Savior Jesus Christ, because of what He did for us, dahil siya ay mahal ng ating Ama at mahal niya ang Ama, ginawa niya yon para sa atin. For me, for my sin, for your sin, for our sins. Amen? For my forgiveness, for your forgiveness, and for the forgiveness of everybody. Amen? Ganun po kahalaga, mga mahal kong kapatid, ang pagpapatawad. Next, bro, please. Sabi niya sa Colossus, ito naman ang forbearing one another. Amen po. Sabi niya sa Colossus chapter 3 verse 12 and 13, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo sa atin. Amen? Sino na ba sa atin ang nasaktan? Na sobrang nasaktan? Alam nyo po, ito po yung ibinigay sa akin ng Diyos na i-meditate ko dahil even me, myself, no? We are suffering now. When we say forgiveness, hindi lang ako, kahit ang aking mga kamag-anak, na yun ang lagi kong ibinibigay sa kanila na salita ng Diyos na maintindihan natin, o nila, kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Kasi kung hindi tayo marunong mag-release ng pagpapatawad, kailanman hindi rin natin makakamit ang pagpapatawad na mula sa Diyos. Hindi natin makikita ang kaharian ng langit kung wala tayong pagpapatawad sa isa't isa. Amen? Sabi nga ng isang doktor, may isang doktor of health, 30, I'm sorry kung nakalimutan ko, parang 30 or 35 years na siyang nagbibigay ng mga health advices sa kanyang mga pasyente. Pero sa lahat ng mga pasyente niya na binibigyan niya ng mga health advice, in the end, nagkakaroon ng cancer. Nagugulat, napapaisip ang doktor. Bakit? Kasi doktor siya, dapat alam niya kung paano niya bigyan ng abiso ang kanyang kliyente o pasyente na mapaganda ang health condition. Pero marami sa kanyang mga health, sa mga pasyente na may mga cancer problem. Until such time, he discovered na ito pala, ang issue pala ng mga pasyente niya na may mga cancer, hindi pala sa mga kinakain na kanyang ibinibigay, kundi sa puso na may galit na hindi marunong mag-release ng pagpapatawad. Amen? Tingnan niyo po ang taong
hindi marunong magpatawad. Kahit walang araw na ang mukha hindi gusot. Amen? Gusot talaga, araw-araw yon. Kasi, ang gusot na yon, hindi yan sa physical lang. Galing po yan sa loob. Galing yan sa loob. Pero tingnan nyo ang taong marunong mag-release ng patawad. Amen? Kahit anong circumstance sa buhay, kahit anong hirap sa buhay, nakaka-smile. Marunong mag-appreciate sa Panginoon. Ang gratitude ibinibigay sa Diyos. Dahil marunong siyang mag-release ng patawad. Yon ang dapat nating maintindihan na tayo, gusto natin, patawarin tayo ng Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, magpatawad ka muna bago ibigay ko sa iyo ang magpatawad para sa iyo. Pero ang tao, baliktad tayo. Gusto natin, pag may nagkasala sa atin, bahala ka dyan. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Amen. Pero ang Diyos, alam nyo, ang Diyos, mga mahal kong kapatid, kung naiintindihan lang natin, kung merong nagkasala sa atin, dapat i-confess natin sa Kanya. Halimbawa, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, sabihin natin hindi na kami magkakabalikan pa dahil ganito. Yes, pero pwede mo siyang kausapin. Patawarin mo ko. Pinapatawad na kita sa mga ginawa mo sa akin. Pero patawad din na yun. Pwede naman kayo maghingi ng patawaran sa isa't isa, di ba? Pero ang problema sa atin, kinikip natin yung ginawa niya ang tawag doon? Kinikimkim. Oh. Kinikimkim natin yung ginawa ng tao na yun sa atin. At naghihingi tayo ng papatawad sa Panginoon, pero tayo hindi marunong mag-release ng pagpapatawad. Amen? So dapat maintindihan natin, mga mahal kong kapatid, na kung gaano kahalaga ang unang salita ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, bago siya na sinabi, it is finished. Ang una ay ang pag-release ng pagpapatawad. Dahil ang tao, kapag hindi marunong magpatawad, kailanman, hindi rin tayo patatawarin ng ating amang nasa langit. Amen? Purihin po ang Diyos. I believe na may maintindihan tayo sa kaunting salita ng Diyos na ating napag-aralan sa umagang ito. Kasi sabi ng Panginoon, gaano man kalayo, sabi ng Diyos, sa awit 103 verse 11, ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Sino bang makakasukat ng langit? Black hole nga lang, hindi nila masukat-sukat ng tao. Sabi niya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan at ang kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Amen? So, dapat maintindihan natin ang pagpapatawad, mga mahal kong kapatid. Release it. Amen? Habang malakas pa tayo, habang kaya pa natin magpuri sa Diyos, i-release natin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Gaya ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus sa atin na may sala. Amen po? Glory to God. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay.